Nga po natin ay pinamagatan ko pong inako ni Kristo ang lahat ng sakripisyo para sa katiyakan ng buhay mo. So sabi yun po yung mahalaga. Ang buhay natin magkaroon po ng katiyakan. Kasi sayang naman kung namatay ka, walang katiyakan yung buhay mo. Amen. Siya nung unang panahon ay nagsakripisyo upang yung mga tao na nilikha ng Diyos ay magkaroon po ng katiyakan na magkakamit ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. So basahin po natin yung talata sa kalat po ng Isaiah 53. Sabi dito, kaloob ni Yahweh na matulad sa isang halaman ang kanyang lingkod, parang ugat na natanim sa tuyong lupa, walang katangian o kagandahang makatawag pansin, walang taglay na pang-akit siya kung lalapitan. Okay, tuloy. Hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdala siya ng hapdi at hirap, wala man lamang pumapansin sa kanya. Binaliwala natin siya na parang walang kabuluhan. Tunay ngang inalis niya ang ating mga kahinaan. Pinagaling niya ang ating mga kahamdaman. Subalit, inakala natin iyon ay parusa ng Diyos sa Kanya. 5. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya ay nasugatan, siya ay binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa Kanyang, dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay tulad ng mga tupang naligaw, nagkanya-kanya tayo ng lakad, ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusahang tayo ang dapat tumanggap. Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit hindi kumibo kahit isang salita. Tulad ay tupang nakatakdang patayin, parang kordero hindi tumututol kahit nagupitan at hindi umiimik kahit kaunti man. Nang siya ay hulihin at hatulan upang mamatay, wala man lang nagtanggol sa kanya kalagayan. Siya ay pinatay dahil sa sala ng isang katauhan. Siya ay inilibing na kasama ng masama at mayayaman kahit na siya ay walang kasalanan o nagsabi man ng kasinungalingan. Sinabi ni Yahweh, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Ang kanyang kamatayan ay handog sa kapatawaran ng kasalanan. Dahil dito, mabubuhay siya ng matagal, makikita ang lahing susunod sa kanya. At sa pamamagitan niya, may sasagawa ang aking panukala. So, kung titingnan natin, lahat ng naganap sa buhay ng ating Panginoon Jesus, napakalaki po yung biyaya po nito sa lahat ng mga tao na nilikha ng Diyos dito sa ibabaw po ng lupa. At mula doon, makikita natin yung benepisyo na matatanggap ng bawat tao na kikilala at sasampalataya sa ating Panginoong Jesus. At yung book of Isaiah, kung babalikan natin yung kwento ng lumang tipan, ito po ay mga kapahayagan. Sabi nga, ito po yung hula na magaganap sa bagong tipan. At sa book of Isaiah, mapapansin din po natin, yung dyan po hinuhula yung kapanganakan ng ating Panginoong Jesus. Nung siya ay ipanganak sa aklat po ng Matthew na nasulat, sa Isaiah pa lang, hinulaan na po ito. Na ito yung ipapanganak, ito yung kanyang gagampanan sa kanyang pagsilak. At sa book of Isaiah, binanggit din po nito yung magaganap sa ating Panginoong Jesus. At mula po doon, sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesus, makikita natin yung mga benepisyo o yung mga blessing na makakamit ng bawat tao na sumampalataya at tumanggap sa ating Panginoong Jesus. So, naglagay po ako dyan ng mga ilang puntos na gusto kong tingnan po natin upang makita natin yung kahalagahan na ginawang kamatayan ng ating Panginoong Jesus. Sa talatang 4, ang sabi po dyan, inalis niya ang ating mga kahinaan. Sa first po, ang sabi po dyan ay inalis niya yung ating mga kahinaan.
Tunay nga inalis niya ang ating mga kahinaan, pinagaling niya ang ating mga karamdaman. So makita natin dyan yung dalawang puntos. Una, sabi niya, inalis niya ang ating mga kahinaan. Pangalawa, pinagaling ang ating karamdaman. Sabihin mo kasi yung katabi, kapatid, inalis na ang iyong kahinaan. Pinagaling na ang iyong karamdaman. So, Pastor, sabi ng Bible, pinagaling na yung aking karamdaman. Bakit sumasakit pa rin? Diba? So, dito po natin i-apply yung salitang pananampalataya. Kasi kung ano yung pinapanampalatayanan mo, dapat yun po yung sinasabi mo. At kung ano daw po yung sinasabi mo, yun daw po yung magaganap sa buhay mo. Amen? Amen. Kasi dahil nailagay sa isip mo na may sakit ka, yun yung laging sinasabi mo. May sakit ka. Pero kapag nailagay na sa isip mo na ikaw ay pinagaling na sa iyong karamdaman, lagi mo sasabihin, Lord, salamat dahil pinagaling mo na ako sa aking karamdaman. At mismo yung Panginoon Jesus, nung nabuhay siya dito sa ibabaw ng lupa, lagi niya sinasabi, maganap sa iyo ayon sa iyong pananampalataya. At nung kung gumaling yung mga tao, sabi niya, pinagaling ka dahil sa iyong pananampalataya. So, napakalaga na ito ay may talim sa puso natin upang sa ating patuloy na pag-alala sa tinapos na gawa ng ating Panginoon Jesus, dumaloy po yung biyaya po nito sa buhay natin. Dumaloy po yung biyaya nito sa buhay natin. Hindi po tayo mahina kasi inalis na po yung ating kahinaan. Kaya si Apostol Pablo, alam po niya yung kanyang ginagawa. Sabi niya, magagawa ko ang lahat ng bagay dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Pinalakas ka na ng Panginoon, hindi ka na mahina. Kung ikaw ay totoo nang sumampalataya at tumanggap sa ating Panginoong Jesus, malakas ka na kasi pinalakas ka na ng Panginoon. Kaya si Apostol Pablo, kung titignan natin yung kanyang halimbawa, bakit siya gano'n kalakas pagdating sa pananampalataya? Kasi alam niya yung salita po ng Diyos. Kasi kapag alam mo yung salita ng Diyos, ito po yung magpapatibay, magpapalakas ng iyong pananampalataya. At kung ano lamang po kasi yung naintindihan mo, naunawaan mo, nalaman mo, yun lamang po yung magiging kaunawaan ng buhay ng bawat isa. At ito lamang po yung magbibigay sa atin ng lakas at sigla sa ating mga buhay bilang mga tao na mananampalataya ng Diyos. Kaya kung alam mo na ikaw ay pinalakas na po ng Diyos, hindi ka na mananatiling mahina. Kung alam mo na ikaw ay pinagaling na ng Panginoon, hindi ka mananatili doon sa sitwasyon na ako ay may sakit, kundi lagi mong dinideklara, Lord, salamat sa iyong mga latay, ako ay pinagaling mo na. Amen! Amen. Inalis na niya ang ating mga kahinaan. Malakas ka na. Amen! Amen. Kasi kasama po natin ang Diyos. Pangalawa, pinagaling na ang ating karamdaman. So, normal, sa buhay natin na tayo po ay malusog. Kasi yun po talaga yung disenyo ng Diyos sa ating mga physical na katawan. Kaya lang, kung bakit kung minsan nagkakaroon po tayo ng pagkakasakit, bagamat tayo po ay pinagagaling ng Panginoon, kasi kung minsan tayo na din po yung may pagkakamali. Sabihin na po natin pagkakamali kasi alam naman po natin bawal, ginagawa po natin. Amen. Amen. At yung katawan po natin kasi may ano yan eh. Kumbaga sa mga kagamitan, may ano po yan, may ano tawag dito, may hangganan yung kanya pong lakas. May expiration. Di ba? Yung mata mo, pasinro, bakit lumalabo? Kasi palagay ko nagkakaedad ka na. At kung minsan, sobrang gamit. Lalo na po sa panahon natin ngayon, kapag naano ka sa gadget, malakas kang lumabo yung mata. Kasi hindi lang po talaga nakadesenyo yung mata mo sa gadget. O kung minsan, ginagamit din po natin yung gadget. Kaya lang, may ano po tayo. May time na dapat mo lang gamitin. Pero kapag lagi mong ginagamit yung mata mo sa gadget, madali po yan lumabo. Maging yung lakas natin, di ba? Kaya po may batas na kinakailangan 8 hours lang dapat gumagawa yung isang tao upang may pahinga po yung kanyang physical na katawan. Kasi yung lakas po natin, may hangganan din po yan. Kapag inabuso mo yung lakas mo, ikaw din po yung gumagawa ng sakit sa physical na katawan mo. Tama po ba yan? Amen. Maging sa pagkain.
Kung alam mo na yung pagkain, hindi mo naman po dapat kainin, eh, tayo din po yung nakakalam kung magkakasakit ka o hindi ka magkakasakit. Tama po ba yun? Kasi alam mo ng bawal, kinakain pa. Batas na nga yung sugar mo, tapos nakita mo lang yung cake. Masarap. Iinom na lang ako ng gamot. Ganun ba yun? O tapos nakita mo yung mataas na pala yung cholesterol mo, nakita mo yung lechon, kasarap. Alam mo na ang bawal. Hindi po masarap po kumain, kaya lang dapat nandun po sa tamang pagkain na kailangan po ng ating mga physical na katawan. Ibinigay po ng Diyos yung ating katawan upang ating mahalin at alagaan. Amen? So, napakalaga na ito po ay mapanatili po natin yung salitang kalusugan upang magamit po natin ng maayos. Kasi sabi ng Bible, tayo po yung templo ng banal na Espiritu. So, kung igigiba mo yung templo na yan, igigiba ka ng Diyos. Ibig sabihin, gusto ng Diyos malusog yan. Kaya nga, kung aabusuhin natin yung ating katawan, tayo na din po yung gumagawa ng pagkakasakit sa ating mga physical na katawan. Amen? Sa Bible, binanggit po ng aklat po ng awit. At sabi po doon, hindi ka na kinakailangan magpagal ng sagad. Yung gabi, gawin po natin gabi. 24/7. Sabi po nila yung pag-aanap buhay para yumaman. Hindi po. Yung biyaya na gagaling po sa Diyos. Ay hindi ka mag 24/7 na sakawin mo yung katawan mo kung darating yung biyaya ng Diyos dahil sinusunod mo, ginagawa mo yung panahon ng Diyos, dadating po yung masaganang biyaya. Amen? Amen. Ang balungkot nga doon, halimbawa, nakaipon ka na 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon. Eh kung lagi ka naman nasa ospital, palagay mo kaya, hindi mo ubus po yung milyon mo na naipon. Mas maganda, nakakaipon po tayo, tapos malusog po yung ating mga physical na katawan. Amen! Kasi pinagpapala daw po ng Diyos yung kanyang minamahal. Kaya, layunin ng Diyos, yung mga tao na mananampalataya po niya ay pagalingin yung bawat sakit. Kaya kung minsan, bilang tao, kasi dumamit po talaga yung sitwasyon na lalo na kapag nagkakaedad ka, may mga sumusumpong na sumusumpong na sakit eh. Kaya lang, ito po yung mga psychological sickness na sinasabi po ng Sensya. Kinakailangan, sa iyong kaisipan, sa iyong pananampalataya, palayasin po natin yan. Amen! Bigla na lang sumakit yung ulo mo, palayasin mo sa pangalan ng Jesus. Espiritu na palalakit ng ulo, lumahis ka. Ganun. Tapos bigla may kumabog sa dibdib mo, espiritu na sakit na pagkabog sa dibdib, sa pangalan ng Jesus, lumahis ka. Hindi po maganon. Ini-exercise po natin, hindi yun, patay na ako ata. Patay na. Ito sa ata sakit yung puso. Wala ka pa naman sakit sa puso, sinasabi mo, may sakit ka na sa puso, kaya mangyayari. Magkakasakit ka sa puso talaga. So, sabi nga, inalis na ng Diyos yung ating kahinaan. Pangalawa, pinagaling na ang ating karamdaman. Pangatlo, tinubos ka na sa kasalanan. Tinubos sa kasalanan. Naniniwala ko ba kayo nung tayo ay natutong sumampalataya at tumanggap sa Panginoon, tinubos ka na sa kasalanan? Romans 8:1. Kaya nga, wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa kay Kristo. Tinubos ka na sa kasalanan. Hindi ka na hahatulan. Kasi bakit? Nakipag-isa ka na kay Kristo. Sabi niya, kaya nga wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa kay Kristo. So, wala ka na doon. Kasi tinubos na po tayo sa kasalanan. Gayun din naman, si Kristo minsan lamang inihandog upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya'y muling darating hindi upang muling ihandog dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Minsan lamang po namatay si Jesus. Hindi na po siya muling mamamatay. Pagkamat may mga tao po ngayon gumagawa ng gano'n na nagpapapakot tuwing Holy Week. Yung ba naman po, nagpapasan. So, nung pong ginawa po yan ng ating Panginoon Jesus, minsan lang, hindi na po niya inulit. At tayo, inaalala lang po natin yung tinapos na gawa ng ating Panginoong Jesus. Ang mahalaga lang, naintindihan natin yung tinapos na gawa ng ating Panginoong Jesus. Hindi ka na po
hindi ka na po, wala ka na po sa ilalim ng kasalanan, kundi ikaw po ay tinubos na sa kasalanan. Kumbaga sa dati nakakulong ka, nung ikaw ay nakipag-isa sa Panginoon, ikaw po ay pinalaya na. At ngayon, namumuhay ka na bilang isang mananampalataya po ng Diyos. Kaya napakahalaga na maintindihan po natin yon. Ano pa? Sabi po dyan, siya po ay binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Kaya po nabugbog pala yung Panginoon dahil sa iyong kasamaan. Dahil sa kasamaan ng tao na ginawa niya nung siya po ay sumuway sa Diyos. Mula po kay Eva, kay Adan, maging sa mga sumusunod na mga tao na nabuhay dito sa ibabaw po ng lupa. At sabi po dyan, inulit po dyan, yung pinagaling sa ating mga karamdaman. So inulit po yan sa verse 5. So ulitin ko lang po, babasahin ko para patuloy natin maintindihan. Ang sabi po dyan, siya po ay, dahil sa kanyang mga latay, tayo po ay pinagaling sa ating mga karamdaman. So, napakaganda yung ginawa po ng Panginoon. Tayo po ay pinagaling sa ating mga karamdaman. And verse 7, sabi niya, inako niya ang parusa na dapat sa atin. Sabi niya, okay, basahin po natin. Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit hindi kumi po kahit isang salita tulad ng tupang nakatakdang patayin, parang poterong hindi tumutol kahit nagupitan at hindi umiimik kahit kaunti man. At sabi po dyan, inako niya yung ating mga kasalanan. Napakahalaga na maintindihan po natin na inako na po ng ating Panginoong Hesus yung ating mga pagkakasala. Kumbaga sa ang dapat mo lang gawin, kilalanin mo si Jesus na umako sa iyong mga nagawang pagkakasala. Kumbaga sa dapat tayo po yung napako. At dapat tayo po yung laging pinapako dahil tayo po yung laging nagkakasala. Subalit, sabi po ng Bible, minsan lamang po yun ginawa ng ating Panginoong Hesus. Inako na po niya yung kasalanan po ng tao. Kaya may talata po sa John, sabi po doon sa John, nandito yung Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Na walang iba kundi po yung ating Panginoong Hesus. So ngayon, bilang mga mananampalataya ng Diyos, ano yung dapat natin gawin kapag tayo nagkakasala? So isang talata na napakaganda na binagit po ng Panginoon sa 1 John 1:9. So pakikip mo nga yung 1 John 1:9. Ang sabi po dyan sa 1 John 1:9, sabi niya, kung ipapahayag natin ang ating mga nagawang pagkakasala, siya ay tapat at banal na magpapatawad at maglilinis sa lahat ng ating mga nagawang kasalanan, sapagkat siya ay matuwid. So isang bagay na napakaganda na dapat natin ginagawa, tayo po yung humihingi po ng tawad sa ating mga nagawang pagkakasala. Kasi normal sa tao na kuminsan, hindi maiwasan na tayo po yung nagkakasala. At sabi nga po natin, pwede mo bang sabihin, kailan ko hindi nagkasala? Diba? Bisa makakalina lang umaga, nainis ka, nagalit ka, ano pa? Nakapagbitaw po tayo ng hindi magandang salita. So, nagkakasala po yung buhay ng bawat isa, di ba? Sa isip, salita, at sa gawa. Yun nga po, nakapag-isip ka lang na masama sa iyong kapwa, kasalanan eh. Kaya wala po tayong pwedeng idahilan na hindi ako nagkakasala. Ako ay isang taong matuwid. Hindi po. Dahil sabi nga ng Bible, sinungaling yung tao na sasabi na siya daw po ay hindi nagkakasala. Ngunit isang bagay na napakaganda, gusto ng Diyos, kapag nagkasala ka, madali ka humingi po ng tawad. At kung may mga tao nagkasala sa iyo, madali ka din pong magpatawad. Amen? Amen. Yung po yung bababasa din po natin sa Matthew chapter 6 verse 14 na sabi po niya doon, kung ipapatawad po sa amin ang aming mga pagkakasala, ganoon din kami nagpapatawad sa mga tao nagkakasala sa amin. Yung salitang paghingi ng tawad at pagpapatawad sa mga tao nagkakasala. Kaya sabi po dyan, inako niya ang parusa na dapat sa atin. Ano pa? In verse 10, sabi po dyan, tinubos tayo sa ating mga kasalanan.
Sabi diyan sa 10, sinabi ni Yahweh, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Ang kanyang kamatayan ay handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Dahil dito ay mabubuhay siya ng matagal, makikita ang lahing susunod sa kanya. At sa pamamagitan niya, may sasagawa ang aking panukala. So, ang sabi dito ng Bible, ang kanyang kamatayan ay handog sa kapatawaran ng kasalanan. So sabi nga, inihandog ng Diyos, Ama, yung buhay po ng ating Panginoon Jesus upang mapatawad yung kasalanan po ng tao. Kaya, kung minsan, sabi po ng iba, mapapatawad pa kaya ako ng Diyos. Pinatawad ka na ng Diyos kapag ikaw po ay natutong humingi po ng tao. Amen? Amen. Yung po kasi yung kahinaan po natin bilang mga tao eh. Kapag tayo nagkamali o tayo po ay nagkasala, kung minsan nahihiya na po tayo eh. Lalo na, yung dati, dumadalo ka sa church o first Sunday, second Sunday, hindi ka nakadalo, nahihiya ka na. Alam niyo po, hindi po kalooban po ng Diyos yung mahiya tayo, kundi kalooban po yan ng kaaway upang hindi ka makapagpatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon. Sabi nga po ng awit natin kanina, niyakap mo ako sa aking kaumihan. Hindi ka pa naman, sabi ko nga noon, na makasalanan ka, minahal ka ng Diyos, lalo na po kaya ngayon, na ikaw po ay nakipag-isa, tumanggap sa ating Panginoong Jesus. Amen! Amen. Mas lalo tayong minamahal ng Diyos kasi tayo po ay napabilang na sa mga anak ng Diyos. Bagamat kung minsan bilang tao, sinasabihan po tayo ni Satan, ay huwag ka nang sumamba sa Diyos. Huwag ka nang dumalo sa gawain ng Diyos kasi matagal ka nang hindi nakakadalo. At tapos, sasabihin pa sa iyo ni Satan, bumabalik ka na naman sa dati mong buhay. Kasi, yun po talaga yung daya ni Satan. Na huwag po tayo magpatuloy at magpatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon. At kagaya nga po ng binanggit ng Bible, nasabi niya, ang kanyang kamatayan ay handog para sa kasalanan dahil dito mabubuhay siya ng matagal. So sabi nga, ang paghihirap at ang kamatayan po ni Jesus ay inihandog ng Diyos dahil sa pagmamahal po niya sa buhay po ng bawat isa sa atin. Kaya nasabi nga po ng Bible, wala nang hatol sa mga taong nakipag-isa sa ating Panginoong Jesus. So ang tanong doon, may mga pagkakataon sa buhay po ng isang tao, may nababasa po tayong paghatol na gagawin ng Diyos. Ano po ba yung paghatol na binabanggit po ng Bible? Okay, sama po niyo ako sa aklat po ng Corinthian. Ito po yung gusto ko na bigyang diin pa upang makita natin yung kahalagahan ng ating pamumuhay. Sa 1 Corinthians, maki-type lang po ako kung pwede po na ma-slide po natin. So, basahin ko po sa 1 Corinthians 3:13. Sabi po dyan, makikilala ang uri ng mga gawa ng bawat isa sa araw ng paghuhukom. Sabi nga ito po yung pagdating kasi ng paghuhukom, makikita mo doon kung paano ka nabuhay bilang isang tao. Sa paningin po ng Diyos. Okay. Kasi yung iba, ang paniniwala po nila doon sa Book of Revelation chapter 20, yung pong paghuhukom, maliligtas yung mga tao ayon sa kanyang gawa. Hindi po. Kundi, tatayo ka doon upang, sabi po ang tatayo po doon yung mga taong hindi tumanggap o sumampalataya at ang pangalan ay wala doon sa aklat ng buhay. Subalit, ang sinasabi ng Biblia na mahayag sa panahon ng paghuhukom, yung mga ginawa mo bilang isang mananampalataya po ng Diyos. So, sabi dito, makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghuhukom, sapagat mahayag sa pamamagitan ng apoy kung anong uri ang ginawa ng bawat isa. Ito po ay sinasabi ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya po ng Diyos. Kung ang itinayo sa ibabaw ng pundasyon ay hindi masunog, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo noon. Ngunit kung masunog naman, mawawala siya ng gantimpala, gayon may maliligtas siya, kaya lang ay para siyang nagdaan sa
apoy. So ito po yung gusto kong tingnan natin. Sa atin daw pong pamumuhay bilang isang mananampalataya ng Diyos, ito daw po ay dadaan sa apoy. Bakit po ba kinakailangan dumaan sa apoy? Kasi para makita kung totoo. Kumbaga sa ginto, malalaman mo yung totoong ginto kapag idinaan mo sa apoy. Tama po ba yun? Makikita mo talagang ginto. Kapag ginto, hindi masusunog yun. Kapag ginto, hindi masusunog. Kapag hindi ginto, tiyak na manulusaw, mawawala. So, ganoon din po yung buhay natin. Habang tayo nabubuhay at nabubuhay bilang isang mananampalataya ng Diyos, sa ating ginagawang pamumuhay at paglilingkod sa Diyos, pagdating ng panahon, idadaan ito sa apoy. Ibig sabihin, kikilatisin. Magandang Tagalog. Ito ba talaga ay, bukal sa puso ng isang tao. Kaya lagi natin napapakinggan dito sa church, sa lahat ng ating ginagawa, gawin po natin ito nang gagaling sa ating mga puso. Kasi sabi ng Diyos, ibigin mo yung Diyos ng buong puso. Magtiwala ka sa Diyos ng buong puso. Ipadalain mo sa Diyos yung lahat ng bagay ng buong puso. Magbigay ka ng buong puso. Kasi ang tinitignan ng Diyos sa lahat ng ating ginagawa, nang gagaling sa ating mga puso. Amen! Pwede namang maglingkod ka na dahil kailangan. Kasi kailangan, dapat every Sunday, nandun ako sa church. O kaya, napipilitan kasi baka sabihin ng kapitbahay mo, ba't hindi ka sumamba sa church? Hindi ka sumamba sa Lord. Wala, absent ka ata. Sige na nga, tatalo na nga ako sa church. Kasi nakakaya din sa kapitbahay ko. Hindi po ganon. Gusto ng Diyos, kapag tayo po'y dumadalo sa gawain ng Diyos, bukal sa ating mga puso. Kasi in love po tayo sa ating Panginoon. Makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghukom. Ibig sabihin, ito kasi yung dito ka bibigyan ng magandang sabihin ay blessing pagdating doon sa second life. Sabi nga, makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghukom. Sapagkat mahayag sa pamagitan ng apoy kung anong uri ang ginawa ng bawat isa. Kung ano daw po yung uri ng ginawa ng bawat isa. Dadaan po yan sa apoy. Pagka nasunog ay wala. Walang natira. Kung ay tinayo sa ibabaw ng pundasyon ay hindi masunog, tatanggap siya ng gantimpala. Gantimpala ang nagtayo noon. 15. Ngunit kung masunog naman, mawawalan siya ng gantimpala. Gayon man, maliligtas siya. Kaya lang, para siyang nagdaan sa apoy. Ibig sabihin, yung kaligtasan mo, ligtas ka naman eh. Ligtas ka naman. Dahil tumanggap ka at nanampalataya sa ating Panginoon. Kaya lang, yung ating ginawang paglilingkod sa Panginoon, dahil hindi bukal sa puso mo, wala na. Yung bibigay mo sa gawain ng Diyos o sa ibang tao dahil napilitan ka lang, wala na. Kasi hindi siya hindi siya ginto. Kaya lagi sinasabi yung salitang gawin natin yung lahat ng bagay na nanggagaling sa ating mga puso. Amen po ba doon? Kasi alam niyo po, kapag po talaga galing sa puso mo yung paglilingkod, yung lahat ng ginagawa mo, masaya ka. Hindi ka mapipilitan. Talagang maaga pa lang, gumigising ka na. Lord, Sunday ngayon, maaga ako magigising. At kung may damit ka pang bago, yung pong pinakabago yung susuot mo. Kasi the best, di ba? At kapag nakita ni Lord na talagang ginawa mo talagang bukal sa puso mo, ano yun? Done. Kalugod-lugod siya. Pasilin po natin si Cain saka si Abel. Di ba nagandog si Cain? Kaya lang, hindi po talaga the best yung ibinigay niya. Kaya, wala. Hindi po naging kalugod-lugod. Si Abel, naghandog siya. Dahil ang ibinigay ni Abel yung talagang the best. Kinalugdan po siya ng Diyos. Sa Bible, makita din po natin, para po patuloy lang tayo maliwanagan,
di ba may nagbigay po ng mayaman sa po ng isang biyuda. Yung biyuda, kahit ang binigay po niya ay 2 kusing. Kaya kasi yun na lamang po yung last money niya. Pero ibinigay po niya yon na talagang bukal sa kanyang puso. Pero yung mayaman, dahil nakakaya hindi siya magbigay, nagbigay din siya. Kaya lang, hindi po bukal sa kanyang puso. Sino po yung kinalugdan ng Panginoon Jesus? Yung po 2 kusing lang. Kasi bukal sa kanyang puso. Kaya sa lahat ng ating ginagawa, nasain po natin na ito ay talagang bukal sa ating mga puso. Sa lahat ng aspeto ng ating ginagawa. Para masaya po tayo. Kahit naglalaba ka, pag kumisan, bilang tao, napapagod ka, maging masaya ka para bukal sa iyong puso. Amen? Amen. Hiwala yung puti, hiwala yung dilulo. Amen. Masaya po kasi ito. Sa Galatia 6:9, nasabi dito, kaya huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating sa natakdang panahon, tayo ay aani kundi tayo susuko. Yan po ay sa Galatia 6:9. Nasabi po dyan, kaya huwag tayong mapagod. Sabi niya dito, huwag daw po tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Kaya nga, basta may pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. So, ito po ay mga binabanggit natin upang makita natin yung mga bagay na dapat po natin gawin. Yamang tayo po ay, sabi ng Bible na pinag-aaralan natin, tayo po ay kinubos na po ng ating Panginoon. At mula din po dyan, tayo po ay pinalaya na po ng Diyos. Sa Galatia chapter 5, malaya na tayo dahil tayo pinalaya ni Kristo. Kaya magpakatatag kayo at huwag nang paalipin pang muli. So, napakaganda na makita natin na tayo po yung malaya na at pinalaya po tayo ng ating Panginoon. At yamang po tayo ay pinalaya na po ng Diyos, patuloy tayo mamuhay at lumakad sa biyaya po ng Diyos. And last verse, Galatia chapter 3:13. Sabi diyan, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya ay isumpa para sa atin. Sapagkat nasusulat, isinusumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. Ginawa ito ni Kristo upang ang mga pagkapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay makamtan din ng mga hentil sa pamamagitan ni Kristo Jesus, at sa pamamagitan ng pananalig ay matatanggap natin ang Espiritong ipinangako ng Diyos. So sabi dito, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan. Ibig sabihin, nung tayo ay mula po sa lumang tipan, ang tao po ay nabubuhay sa kautusan. At dahil po ang tao hindi po makasunod sa kautusan, si Kristo na po yung tumubos mula po doon sa sumpa ng kautusan. Ginawa ito ni Kristo upang ang mga pagkapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay makamtan din ng mga hentil sa pamamagitan ni Kristo. So, ibig sabihin, upang yung blessing. Kasi ang pangako ng Diyos kay Abraham, mula sa iyong lahi, pagpapalain ko ang lahat ng mga bansa. Lahat ng mga bansa. So, mula po nung tayo ay mapabilang sa mga tinubos ng ating Panginoon Jesus, kabilang na din po tayo sa mga taong pagpapalain ng Diyos. Amen. Amen. Kaya hindi ka lang tinubos sa kasalanan, kundi ikaw po ay pinagpala. Amen. Sabihin mo nga sa iyong katabi, ikaw ay pinagpala. Kaya alisin na po natin sa ating kaisipan yung salitang kumusta ang buhay. Ito, hirap. Tagalin na po natin yun. Sabihin mo, kumusta ang buhay? Eto, pinagpapala ng Diyos. Amen. Amen.
Kasi kung ano daw po kasi yung kaunawaan mo na nakalagay sa kaisipan mo, yun daw po yung sinasabi ng bibig natin. So kung alam mo na nung ikaw ay nakipag-isa kay Kristo, tinubos ka na sa ilalim ng sumpa, kaya yung mga sumpa, kinakailangan, hindi na po natin ini-entertain yan sa buhay po natin. Kundi ang atin pong tinatanggap sa puso at isip natin, tayo po yung mga taong pinagpala na po ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Kasi nakipag-isa ka na kay Kristo. Kaya kung babalikan natin yung ating pong pinag-awalan, ulitin ko lang, sabi nga una, inalis na po tayo sa ating kahinaan. Pangalawa, pinagaling na sa ating karamdaman. Pangatlo, tinubos tayo sa ating mga kasalanan. At sabi pa rin po dyan, inako na niya ang parusa na dapat sa atin. Tinubos tayo sa kasalanan at pagmuli, tayo po ay pinagpala. Amen! Tayo po ay pinagpala. Kaya hindi po imposible na tayo po ay hindi po tayo pagpalain ng Diyos. Kundi iyon po ay ipinangako na po ng Diyos sa buhay natin.